Hello mga ka-drafting! Welcome muli dito sa SmartWorks Skills Tutorials. Sa video natin ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating tutorial tungkol pa rin sa mga modify commands. Sa nakaraang video natin, natutunan natin ang modify command na erase, copy, mirror, offset, at saka extend. So ngayon naman, sa video natin ngayon, ang mga modify commands na ating tatalakayin ay ang move, rotate, scale, at saka trim. Okay? So, ganun pa rin, meron akong kinuhang mga simplified steps dito para matutunan natin kung paano gawin ang mga sumusunod na mga modify command. Okay? So, unahin natin ang move command. Okay? Yan. So, move command used to move an object from one location to another in the drawing area. Okay, so meron tayong 6 na steps kung paano gawin ang move command. Okay, so number 1, draw a circle any diameter using the circle command. Okay, yan. Step 2, click on the move icon in the modify toolbar. Shortcut command, type in M, press enter. So M, tapos enter. Okay, select for the step 3, select the circle, then press enter on the keyboard. So, select lang natin tong circle, click lang natin, left click, yan, tapos enter. Okay, step 4, specify base point of displacement. Click near the center of the circle with the cursor. So, click lang natin kahit saan malapit sa center sa circle. Ito yung bali base point natin. So left click, yan. Tapos step 5, specify second point of displacement. Drag your cursor to the desired location for the move. So i-drag lang natin kung saan natin gustong i-move yung circle natin. Okay, so yan. Ganyan. Yan. Okay, so galing dito yung circle natin, so nalipat natin siya sa itaas. Okay? And then, sa step 6, click down with the mouse if you're sure with the particular location. Okay, so nakapag-move na tayo. Okay? So, meron ding mas madaling paraan sa pag-move ng object sa AutoCAD. So, yung pinakita kong steps kanina, yun yung kumbaga parang para pang beginners na mga steps. Pero kung gusto nyong matuto ng mas mabilisang paraan sa pag-move, ang gagawin nyo lang ay you just need to click the object. Yan. Tapos type M. Enter. And then select base point. So, ganoon pa rin. Click nyo lang malapit sa center or pwede rin kahit saan. So, left click. Tapos move nyo. Yan. Okay? So, yan yung move command. Okay? So, sa sunod naman, tatalakayin natin ang rotate command. Okay? So, rotate command used to rotate an object around a point you pick.
Okay, so meron tayong 5 steps dito kung paano gawin ang rotate command. Okay, step 1, draw a rectangle any size using the rectangle command. So REC, so kaya yan, any size. Step 2, click on the rotate icon in the modify toolbar or select shortcut command, type in RO, press enter. So shortcut command lang ang ating gagawin, ating gagamitin. So RO, ito yung shortcut command ng rotate, enter. Okay, step 3, select objects, select the rectangle, then press enter on the keyboard. So click lang natin yung ating rectangle. Left click, tapos press enter. Ayan. So step 4, specify base point. Click near the center of the rectangle with the cursor. So click lang natin. So ito yung center, so near the center, so mga bandang dito lang. Yan. Okay, click near the center of the rectangle with the cursor. So left click ulit. Yan. Tapos step 5, specify the rotation angle. At this point, you can type in an angle of rotation at the command line, or by moving your mouse around, you can dynamically see the desired rotation angle, and then click down with the mouse when you like the rotation. So, okay, so you can type an angle, or pwede rin na move lang natin yung mouse, tapos makikita naman natin yung angle ng rotation. Subukan natin. Yan. Kita niyo? So, na-rotate na natin yung triangle. So, bali, kung gusto nyong mas smooth yung rotation, i-off nyo lang ang ortho. So, type F8. Yan. So, yan. Mas makikita nyo yung rotation ng ating object. So, galing siya sa location na ganyan. Tapos i-rotate natin pa ganyan. Tapos left click lang if you want that rotation angle. So left click. Okay? So na-rotate na natin yung rectangle. Okay? So pwede rin mag-input tayo ng angle. Okay, subukan natin ulit. So rectangle. Yan. Tapos RO, enter. Select object, enter. Select base point, enter. Tapos specify rotation angle. So kita nyo meron dyang 49. So lalagyan lang natin yan ng 60. Tapos enter. So bali ito, kung susukatin natin, ang kanyang angle ay 60. Yan. Okay. So, ngayon naman ituturo ko kung paano nyo gawin ang rotate ng medyo mas mabilis. Kasi itong mga steps na to, para to sa mga beginners. So, kung gusto nyo mas matutong maging mas mabilis sa paggawa ng rotate o paggamit ng rotate command, so ganito lang gagawin nyo. Okay? So, gawa ulit tayo ng rectangle. Yan. Tapos, ang gusto natin is i-rotate natin siya ng 45 degrees angle. So, gagawin niyo lang is click mo muna yung object. Yan. Tapos, type RO for the rotate. Enter. Specify base point. Click nyo lang. Tapos, F8 nyo lang para mas makita nyo yung rotation. And then, type 45. Enter. Okay, so meron na kayong rectangle na naka-rotate ng 45 degrees angle. Okay. So, ngayon naman, ang tatalakayin natin is ang scale command. Isa rin itong napaka-importanting command, modify command na kailangan yung malaman. Okay. So, scale command.
command used to scale an object larger or smaller in size. Okay, so meron tayong limang ah, steps kung paano gawin yung scale command. Okay, first, draw a circle in a diameter using the circle command. C, enter. Yan. Okay. Tapos, step 2, click on the scale icon in the modified toolbar or just simply type in the shortcut command SC. So, bali yung SC is the shortcut command of scale. So, SC, enter. Tapos, step 3, select object, select the circle, then press enter on the keyboard. So, select lang natin, tapos enter. Okay. So, step 4, specify base point. Click near the center of the circle with the cursor. So, click lang natin dito. Bali, ito yung base point niya. So, click. Tapos, specify scale factor or reference. Type in 2. Press enter. This makes the circle 2 times of its original size. Kapag nilagay natin yung 2. If you were to type in 50, I mean 0.50, it would make the circle half of its original size. Okay, so subukan natin. 2. Enter. O, kita nyo? So, lumaki yung circle. So, bali yung laki niya, twice its original size kasi yung inilagay natin na figure is 2. Okay? So, kung ilalagay naman natin yung 0.5 as its size, so, ang mangyayari, magiging kalahati yung size ng ating circle. So, subukan natin. Bali, ito yung circle na to, i-scale natin ng 0.5 to its size. So, SC, enter, select object, enter, tapos base point, yan, tapos scale factor, 0.5, enter. Okay? So, naging mas maliit siya. Okay? So, meron din tayong note. This can be done with any object. I mean, the rotate command can be done with any object. No, not the rotate, but the scale command can be done with any object created in the AutoCAD drawing area. A percentage less than 1 makes the object smaller. A percentage more than 1 makes the object bigger. A percentage of 1 has no effect on the object. Okay? So, yan yung scale command. Okay, so para naman matutunan nyo ang mas mabilisang paraan sa pag-scale, so ito yon. So una, ang gagawin nyo is i-select nyo muna yung object na gusto nyo i-scale. So select, tapos type SC, enter, specify base point, yan. Tapos type nyo lang yung scale factor, 2, enter. So uunahin natin ang pag-select para mas mabilis siya. Okay, so bali ito, ibabalik natin sa original size. So bali, i-scale natin siya ng kalahati, 0.5. So select first the object, type SC, enter, specify base point. So click nyo lang kahit saan sa gitna ng circle. Tapos type 0.5, enter. Okay, so yan yung scale command. Okay, so ngayon naman, punta tayo dito sa trim command. Okay, trim. Trim command used to trim one line back from another line. So, meron tayong 5 steps dito kung paano gawin ang trim command. So, step 1, draw 2 overlapping line, 1 horizontal and 1 vertical. So, L, enter. So, F8 lang natin para maging ortho. Yan, escape. So, L, enter, horizontal. Ayan. Tapos, step 2, click on the trim icon in the modify toolbar or just simply type in TR as its shortcut command. So, TR, enter. Step 3, select cutting edges.
select objects, select the vertical line with the pickbacks. This will be your cutting edge. And then press enter on the keyboard. So, bali ito yung vertical. So, ito yung isi-select natin. So, it will serve as our cutting edge. So, bali, ito yung, kumbaga, magka-cut sa line natin na horizontal. So, click lang natin. Tapos, enter. And then, step 4, select object to trim. Select the horizontal line and the part to the right of the vertical line. This is your object to trim. So kung gusto, ito yung gusto nating i-trim, so ito yung ating isi-select. Yan. So kita nyo, na-trim na siya yung horizontal line at ito yung cutting edge natin. Kumbaga naputol natin yung horizontal line. And then step 5, press the ESC key on the keyboard to exit the command. Escape. Okay? So, ganyan lang yung paggawa ng trim. So, ulitin natin. Okay? So, type in TR, enter, select object, that will serve as your cutting edge, enter, tapos select naman yun yung gusto nating i-trim. Enter. Yan. Okay? So, meron ding mas mabilis na paraan ng pagtitrim para mas matuto kayo ng pagtitrim na mabilisan. Okay? So, ang gagawin nyo lang is, kumbaga ito yung ating ititrim pa rin, ito yung ating cutting edge. So, all you need to do is to type in TR, tapos double enter. 1, 2. Tapos, click. So, kita nyo? So, na-trim agad yung gusto nating itrim na part. So, all you need to do is to click double enter. So, hindi na kailangan na isi-select natin yung ating cutting edge, tapos yung part na ititrim. So, all you need to do is to click double enter and then select right away the part that you are going to trim. Okay? So, yan yung ating 4 na modify commands. Okay? So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung 4 na modify command ng mas mabilis na pagkakad. Okay? Para matutunan nyo rin. Okay? So, ito. Move. So, ayan. Bale, ito yung move. Ito yung circle. So, ililipat natin siya dito. So, just highlight the object. Type in M. Enter. Specify base point. So, click nyo lang kahit saan. So, left click. Then, lipat nyo dyan. Ayan. Okay? Tapos, rotate. So, lagay muna tayo ng rectangle. Ayan. Tapos, i-rotate natin siya ng pa 45 degrees. So, all you need to do is to highlight first the object, type in RO, enter, select base point, pwede rin dito. Yan. Tapos, type 45. Enter. Yan. So, meron na tayong rectangle na nakarotate ng 45 degrees. Okay. Tapos, scale. So, lagay tayo dito ng circle. Yan. So, scale natin ito ng twice to its size. So, bali yung scale factor natin is 2. So, all you need to do is select first the object, click, tapos, type SC, enter, specify base point, click nyo lang dyan, tapos type in 2, enter. So, bali yung circle natin ngayon is naging mas malaki na. Okay, and last, for the trim, gawa muna tayo ng dalawang line, isang vertical at isang horizontal. Tapos bali ititrim natin yung part na to. So TR, double enter, and click. Ayan. So meron na tayong trim command na nagawa. Okay? So ito na yung 4 na modify command na natutunan natin ngayon. Okay? So, yan.
So, natutunan natin ngayon ang paggawa or paggamit ng move command, rotate command, scale command, at saka trim command. Okay, I hope meron kayong natutunan sa video natin ngayon. At sana patuloy nyo pa rin subaybayan ang ating mga drafting videos dito lang sa SmartWorks Skills Tutorials. Hanggang sa muli at maraming salamat.